Naglalamin man eh! Wala kaming pakialam! So, ayun po, no? Yun, alas 7 na ng umaga dito sa New Zealand. Anong kailangan kong gawin? Dito sa Israel. And sobrang lamig na. And palapit na kasi yung winter dito. And tinanong ko yung kasama naming batang Israeli dito kung ito na ba yung lamig. Sabi niya wala pa sa kalagitnaan. Men, wala pa sa kalagitnaan pero lala na balkot kasuma nun. So ngayong araw, day off ko ngayong araw. And today, ipapasyal ko kayo dito sa farm. At ipapakita ko yung mga ginagawa namin every day, every single day. So, ang unahin natin siguro, sokan muna sa BB milk. Yung pagpapadede ng baka before tayo mag-proceed dun sa milking, sa pag-aalis ng gatas ng baka. So, saan nga ba yung intro ko? Wait lang, hanapin ko lang yung intro ko, ha? Ito yung intro ko! So, yun nga, nandito na tayo sa may baby milk area. At yung naka-schedule ngayon is yung Thai. And kakausapin natin siya. Hey! You good? Ay, naka-baby milk na siya mga kapatid. Nalate ako ng kaunti. So, yan yung mga nila. Ginagamit naming pagpadede. And ito yung mga bata dito. Oh! Hey! Pinit, no? Me, okay? Me, milk. Me. Okay. So, may natira pa palang dito. To. So, ipapakita ko sa inyo kung paano sila pinapadede. Okay? So, set up lang natin itong camera. So, yun. Na-set up ko naman na yung camera. So, day off ko ngayon. Pero, mangingialam tayo para naman mapakita ko kung ano naman yung ginagawa namin araw-araw, no? So, ito, sabi ni A kasi yung pangalan niya. As in, A. After A. And ito po yung daw hindi nakakadede, so papadede natin. Rigal! Mukha ng dede, So yung mga gantong bago pa lang na baby, hindi pa nila masyadong gamay magdede, and kailangan mo pang suportahan yung ulo nila baka kasi biglang magganon. So ganyan, habang pinapadede mo, kailangan mong itinto yung kanya. Na siyang dumede, and yan, may kunti lang na natira yan. So yun, okay na siya. Pwede na tayong mag-proceed pa sa ibang mga pwede ko pang ipakita, I mean yung mga ibang ginagawa namin dito. And dito naman sa part na to, yan, yung tangke na yan, yung maliit na tangke na yan, dyan namin din kami nagtitimpla ng gatas ng mga medyo malalaki na. Yan yung mga malalaki na sinasabi ko. Yan. Kumbaga hindi na galing sa gatas ng nanay nila, yung pinapainom namin. Gatas ng powdered milk na yung ginagamit namin. Dito sa part na to, yung pinapakain ni A, yung mga baka dito, nasa na to, nasa 1 month ganon. Kasi tinatransfer na namin dito kapag 1 month na. Yan si A. O, yung mga yan, malilit pa dati yung mga yan. Pero ngayon kukulit na. So yung mga to, parang sinusuportan pa rin namin ng gatas, pati yung tatlong brown doon. Pero itong mga to, feeds at hay na lang. Yung hay pala nila dito, ito, ang kukulit nila. Ito, yan, kung aamuin mo, para siyang may halong halong molasses.
Yan. Maamoy mo talaga yung molasses. Tapos dito naman, nandito naman yung feeds nila. Yan. So dito kasi sa part na to, kailangan na namin silang sanayin na kumain ng hay. Uy! Sana all. Sana all talaga. Oh. 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 Ba't mo kinikiss yung kapatid mo? Grabe kayong dalawa. Ganyan pala ginagawa nyo, ha. Yan yung mga brown. And pagkatapos nito, pagkatapos nilang kumbaga okay na sila, na ready na sila or malalaki na sila, ililipat naman namin sa ibang kulungan, sa medyo mas malaking kulungan na. So nililipat namin dito sa part na to. Yan. Dito sa part na to, yun yung mga nanggagaling na doon. Pinapunta namin dito. So as of now, alas 7 na, pero wala pa rin yung nagdi-deliver ng hay na nakatrack. So inaantay pa namin yon. Minsan nalilate, minsan maaga. Kasi iba-iba naman yung driver niya. So doon naman tayo sa milking area. Makikita nyo doon kung ano yung mga usually namin ginagawa. At yun, bago ko pala kayo ipunta sa may milking area, ipapakita ko muna yung mga batang bibi ikaw dito. So bali 7 sila lahat. Yan. Yan ang cute nila, oh. So parang baka na rin yung pet namin dito. So dito, makikita nyo dito, naka-indicate dito kung saan siya, kailan siya pinanganak, month at saka taon, at yung number ng nanay niya, at saka kung anong kasarian niya. So nandito ako sa likod ng dorm namin, or sa dorm namin. So nandiyan yung mga labahan namin. So dito, every 3 days kami naglalaba dito para kasi bumabaho kasi yung damit kapag natatamaan ng gatas ng baka. So yung naka-duty ngayon si Kuya Christian at saka si Chai, yung isang Thai din dito. So nandito na tayo. So yung first na ginagawa namin. So ito yung tank. Yan yung usually na ginagamit namin. And dito sa likod, makikita niyo yung temperature. Yan. 7.2. Kapag 7.2 mataas pa. So kung mataas pa, bababa at bababa pa yan habang tumatagal hanggang sa matapos yung milking. Si Kuya Christian nandun. Christian! So ayan. Maayong buntag sa iyong tanan. So Bisaya siya, so minsan nagpapatuwa ako. So ito yung mga ginagawa nila. Yan yung ng baka. Yan. Yan. Tapos ito naman yung lagayan ng mastitis. Yan. Yung mastitis yung hindi pwedeng ihalo sa mga magandang klaseng gatas. Bali sampuhan yung bawat side. Yan si Kuya Christian. Kaya ka naman sa vlog ko. Kasi Ay, may buntag. sige, tingin ka muna dito. Mag-hi ka muna kasi 10 years from now, May buntag. Hi, 10 years. pwedeng panoorin ng anak mo to. Sa magiging anak ko, magiging anak namin. Hi, ito yung papa mo. Ito yung nakatrabaho ko sa Israel. Kung nanonood ka man at nag-i-exist pa tong video na to, this is Kuya Christian Matubo. Sa maging kaibigan mo rin yung anak niya in future. So, yun, si Kuya Christian. So, dito sa waiting area. Ito yung waiting area ng mga baka. So mostly dito namin sila linalagay pagpapasok pa lang doon. So yung proseso naman to, yung pag-spray, tawag namin dyan iodine, para hindi siya mag-contaminate ng bakterya sa kamay mo, ganun. So dito lang sa part na to, yung tawag sa hinahawakan ni Kuya Christian, parang chine-check niya kung may mastitis ba, kasi makikita doon sa mismong Kuya Christian, pakita mo nga saglit yan. Dito, makikita dito, madidrain dyan yung mga buo-buo. Kung may buo-buo man, yun yung masasabing mastitis. Hindi siya pwedeng ihalo doon sa gatas. At nilalagyan namin siya, pag ganong may mastitis, nilalagyan namin siya ng yellow.
Yellow means dito sa harap ng dede ng baka. Diyan. Kung green naman sa likod, ganun din sa kabila. Yellow doon, green sa likod. Kung sa likod dito naman yellow, it means yellow. Ito yung may depekto. So kung blue naman, ibig sabihin nun, yung baka is nagpapadede or colostrum, hindi siya pwedeng ihalo doon sa tangke, yung mga gatas na ginagamit doon. So siniseparate din, nilalagay namin siya doon sa babo. Hi, Chay! So yung babo dito, yung red for antibiotics, hindi yan colostrum. Ito naman, blue for colostrum. Ibig sabihin, kapag blue yung paa niya, or naka-blue yung nakatag na sa paa niya, yun nilalagay namin sa babo. At yung kulay black naman, ito nakikita nyo, kulay black naman, wala nang panyan, wala nang pag-asa yan. Kumbaga dead teats. Kapag dead teats, patay na yung parang dead din ng baka, hindi na siya, wala na siyang laman, ganun, tumigas na, ganun. So ito yung actual na pagkakuan, pag-vacuum namin. Ayan. Pabilisan lang yung kwan dito para mas marami yung pahinga mo. Kasi yun lang yung kwan mo eh. Yung magiging pahinga mo, dapat mabilis ka. O, yan. O, yan o. Okay, Chay. So, tapos naman na tayo dito. So, doon naman tayo. Ito yung kutsilyo na. So, kung sa mga kwan, niniwalang day off ko ngayon. Dito yung schedule namin. O. Uy, umayos na yung pangalan ko. Polly. Oh, tingnan nyo yung dating pangalan ko. Polly. Polly. Ngayon, Polly na. So, yun. Sana na-share ko ng maigi sa inyo at sa mga nangangarap, no? Na mga agriculture student dyan sa DIMSU. Huwag kayo mawalan ng pag-asa. Ako nga nakapunta dito, kayo pa kaya. So, yun, salamat sa panonood and that's our vlog for today kasi day off ko. Makakagalaw ako, makaka-vlog ako ng maigi. Hindi naman ako pwedeng mag-vlog while in work. Pwede naman ako mag-vlog kung panghapon yung schedule ko or pang gabi kasi mahaba pa naman yung oras. So ngayon lang yung naging free time ko. And yun, salamat sa panonood at I hope may natutunan kayo. And ito na yung expect ng trabaho lalo na sa mga gustong mag-dairy farm. So salamat sa panonood. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat